Toyota Fortuner automatic transmission. Ang problema yung kanyang electrical at electronic system. Nagloloko yung kanyang cluster panel. So check natin guys. Makita natin naka on position yung susi. Kita nyo yung speedometer guys. Bigla lang pumapalo ng kusa na hindi pa umaandar yung makina at hindi tumatakbo yung kanyang unit. Pero kita nyo naman pati yung buong system ng kanyang wiper gumagalaw na rin. So ibig sabihin may problema ito sa kanyang electrical tsaka sa kanyang part ng BCM o ECM. So may kita nyo rin dyan, daming nakalabas na na lights. So yun ang problema natin. So gagawin natin dito isa, kailangan natin i-check yung kanyang wiring. Okay, so ito ang problema guys, yung kanyang wire na sunog talaga yung yung buong wire nito. So damay-damay na yung lahat ng nakakonect dito sa wire na ito. So ang problema nito guys, isang harness ito. So ang mangyayari niyan, yung wire mula dito, didiretso na yan doon sa dulo, papunta na yan doon sa kanyang BCM. So yun ang pinakamabigat dito guys, kasi makikita nyo dito yung sunog niya ay kumalat na, papunta na sa cluster panel hanggang dire-diretso na kung saan yung mga wire nga nakakonect na. So yun po yung nagiging problema dito. So check natin yung kanyang voltahe guys para makita natin kung ano yung kalalabasan. Makita natin dito guys yung reading is 17.7 ang karga ng alternator, which is overcharging ang tawag dito. So hindi na siya maganda. So may problema yung kanyang alternator system o yung kanyang diode system. So ayan guys, makita nyo sa alternator yan direct 17.8 yung cable na yan. And then check natin naman yung kanyang battery side. So may kita mo dito nasa lang yung charging, nasa 12.2. So ibig sabihin na may problema yung kanyang charging system, which is yung kanyang alternator. So yan, makita nyo guys sa fuse box natin nilalagay yan. So ang problema talaga is yung kanyang charging system. Kaya ginawa natin na binaklas agad natin yung alternator, tapos pina-check natin yung diode. So ang ginawa natin guys, nagpalit na kami ng diode. So kailangan tanggalin, baklasin yan at malalaman natin kung ano yung sira. Dito sira yung IC, so subject for replace na ito guys. So kailangan bibili kayo ng pyesa is bago na. So kailangan yung Toyota talaga, kasi pag hindi nagkakaroon pa rin ng problema yan pag hindi ng panahon. Tapos binaklasan natin yung main fuse box niya dahil alam ko na talagang mayroong putol dito o mga sira. So kailangan tagang baklasin guys, isa-isahin. So dito ko nakita na may putol yung kanyang fuse link. So sinundan natin guys temporarily, pero kailangan din palitan ng brand new habang wala pa. So remedyo muna, and then okay na. So ikakabit na natin ito lahat para sure ball agad makita natin. So ayun na guys, pati dito nilinisan natin lahat ng wiring, and then nakabit na namin, nilinis ko na rin lahat. So okay na siya, so set up na. So ayun, kita nyo malinis na. So yung mga pinutol nilagay na ng tape, tapos inayos natin lahat para wala lang grounded. So yung ilalim okay na rin, so safe na rin siyang tapakan. Okay, wala na nakakonect na hindi kailangan sa kanyang wiring harness. So okay na. Then check natin yung actuator ng kanyang guys, remote control. Okay, tumutunog na. So panalo na rin. Check natin guys, start natin. So aircon yun, so gumana, aircon gumana. Yung wala na rin yung sa indicator, yung kanyang ABS saka alternator na wala na rin, saka yung rim natin. Okay, so nakargado na siya guys, panalo na. Ayan, so check natin yung voltahe. So voltahe, dito tayo sa battery. Check natin yung battery. Ayan, 13.6. Okay, panalo. So yung kanina na nawawala rin dito, 13.6. Okay, panalo na. Sa alternator naman, check natin. So okay, 13.8, panalo pa rin. Ibig sabihin tama lang yung kanyang charging system. Tapos